Isang malakas na bagyo ang muling nagpaalala sa atin ng patuloy na pagdala ng mga sakunang dulot ng pagbabago ng klima. Sa pagpasok ni Bagyong Juan sa Philippine Area of Responsibility, nagdala ito ng matinding pag-ulan, malakas na hangin at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Good afternoon po. Good afternoon din, Ning. Ano pong pangalan niyo? Ako po si Maricel Labayog Bote po. May tanong lang po ako before Sige. sa recently na bagyo po. Ano pong ginawa niyo po na preparation before bagyo po? Yung bagyo naman po, okay naman po siya. Naglinis-linis din po kami ng bahay. Hindi naman gaanong na malakas. Wala naman nabaha dito sa bahay nila mama ko. Dahil pero sa baryo, meron siyang nabaha din. Yung sa baryo. Kasi si mama ko, dito kami nakatira. Sa baryo din naman kami. Pero okay lang naman. Ligtas naman yung bawat isa. Pero nagpre-pray din ako. Lahat tayo ay iligtas ng Panginoon. Malakas po ba yung bagyo? Hindi naman. Awa ng Diyos, wala naman nasira sa namin dito sa kanila mama ko. Pero pag dun sa bahay namin, meron. Nasira sa baryo, sa Karulay kami kasi kami nakatira na yun. Oo po. Ano po yung ginawa niyo po kasalukuyan po ng bagyo? Or habang bumabagyo? Kumakain kami, pero hindi kami masyadong makatulog. Siyempre, natatakot ka din. Opo. Diba? Natatakot ka rin na may mabaha o anumang sakuna. Pero ayos naman, nakakain pa rin ng maayos. Sa mga anak ko, naman din naman na iniligtas niya rin sila mama at papa ko din pinag-pray. Kaya lahat tayo ililigtas ng Panginoon. Last question po. Paano po kayo naka-recover po sa bagyo? Naka-recover, marami din sa atin dito. Gaya ng mga binibigyan tayo ng mga dito sa munisipyo. O marami din tayong binibigay na anong tawag doon na yung relief food na binibigay nila, kaya nagpapasalamat din ako na marami silang natutulungang tao. Alam mo ba, Neng, kahit ako may sakit ako, anak ko may mga sakit, binibigyan kami. Oo. Kaya nagpapasalamat ako, kaya isinishare ko rin sa inyo na maraming silang natutulungang tao. Nakagayang may sakit ako, mga anak ko, mga pag-aaral na scholar, gaya sa inyo, libre. Kaya nagpapasalamat ako sa mayor namin ngayon at saka yung kasalukuyan din ngayon. Kahit saan dito, sa barangay, nagbibigay sila. Barangay sa Karulay, libreng bigas na bibigyan kami. Kaya thank you sa lahat. Si Bagyong Juan ay nagdala ng torrential rains, malalakas na hangin at malawakang pagbaha. Ang tuloy-tuloy na ulang dala ng habagat at malamig na hangin mula sa hilaga ay nagpalala pa sa kondisyon. Dahil dito, maraming lugar sa Luzon ang nakaranas ng pag-apaw ng ilog, pagguho ng lupa at pagkasira ng kabahayan. Good afternoon po. Ano pong pangalan? Ako si Glenda Verdadero Malbanua. Taga saan po kayo? Taga Ipil. May questions lang po ako. Ano po yung preparation niyo po before bagyo? Mga pagkain, flashlight, gamit. Yun ang mga importante. Malakas po ba yung bagyo? Super. Natumbahan ang aming terrace ng malakas na puno. Nasira yung terrace namin. Ano po yung ginawa nyo kasalukuyan po ng bagyo? Nakaupo, tinitignan yung hangin at nag-prayer kami na nawa mahinto na ang bagyo. Last question po, paano po kayo naka-recover sa bagyo? Naglinis kami ng maraming dahon at inayos yung mga natumba na mga kahoy
para malinis na sa paligid. Sa pagdaan ni Bagyong Juan, libo-libong pamilya ang naapektuhan. Napilitan silang lumikas dahil sa mataas na tubig at panganib ng landslide. Ilang kabahayan ang nasira, mga kalsada at tulay ang hindi madaanan, at ilan ding establishmento ang napilitang magsara. Sa agrikultura, nasira ang mga palayan at gulayan na dapat sanang aanihin bago matapos ang taon. Malaki rin ang naging epekto sa mental health ng mga residente, pag-aalala, pagkapagod at trauma mula sa biglang paglikas. Bagyong Juan, isang paalala na ang Pilipinas ay patuloy na nakikipagbuno sa lumalalang epekto ng pagbabago ng klima. Ngunit sa tulong ng sama-samang pagkilos, kahandaan at tamang kaalaman, maaari nating gawing mas ligtas ang ating mga komunidad. Sa huli, ang totoong lakas ng Pilipino ay nasusukat hindi sa lakas ng bagyo, kundi sa lakas ng ating pagbangon.